Wala naman akong dapat sabihin sa inyo. Nasa inyo ang pagpapasya kung papakinggan nyo ang aking mga sinambit. Tugon ni Manong Tala. Matapos ang pag-uusap, kaagad na silang umalis. Nagdadalawang isip si Isigani dahil alam niyang may nais iparating ang matanda. Ngunit ayaw itong pakinggan ni Luna. Nakatuon ang isipan nito sa pagkuha ng sungay ng sarangay. Ngunit para kay Isigani, naroon lang siya para saksiyan ang mangyayari sa kaibigan. Patuloy silang naglakad paakyat sa kabundukan hanggang sa marating nila ang unang palapag. Tahimik na itinali ni Luna ang puting kambing sa isang puno. Kaagad na tumuloy sa ikalawang teritoryo. Pagkarating doon, muli nilang nakita ang maliliit na nilalang. Nakaharang ang mga ito sa daanan, kaya kaagad namang pinakawalan ni Luna ang puting manok. Nagulat ang mga ito at dali-daling hinabol ang alay ng binata. Tuwang-tuwa ang dalawa dahil sa naging reaksyon ng mga nilalang. Hindi ko alam na ganun lang pala kadaling pasukin yung teritoryo nila. Wika ni Isigani. Hindi pa tayo tapos. May 2 pang teritoryo bago ang sakop ng sarangay. Pag-uusap ng dalawa. Patuloy na umakyat papunta sa itaas ng kabundukan. Dumaan ito sa bangin kung saan sila nahulog hanggang sa marating ang kinaroroonan ng ikatlong palapag. Inilapag ni Isigani ang pasang-pasang baboy. Pinakawalan. Muling nagpakita ang nilalang na humabol sa kanila. Ngunit sa pagkakataong iyon, mahinahon nitong hinila ang baboy palayo. Nakahinga ng maluwag ang 2 binata dahil ang buong akala nila ay magkakaroon na naman ng matinding habulan. Sa ika-4 na teritoryo, sana tanggapin niya ang iaalay ko. Wika ni Luna. Bakit ba? Ano bang iaalay mo? Tugon ni Isigani. Inilabas ni Luna ang puting kuneho. Binitbit ito papunta sa ika-4 na teritoryo. Hindi pa nila narating ang lugar. Yon ang unang pagkakataon na makakarap nila ang bantay ng teritoryo. Nang makalapit na sila sa ika-4 na bahagi, isang babae ang nagpakita. Nakangiti ito sa kanila. Siya na ba yung bantay ng palapag na to? Ibigay mo na yung alay. Wika ni Isigani. Kaagad namang inilapag ng binata ang dalang kuneho. Nakita nilang tumalon ito papunta sa batang babae. Naglakad papasok ng kagubatan ang paslit hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Tara na, pumunta na tayo sa ika-5 teritoryo. Ang kanlungan ng sarangay. Wika ni Luna. Tumambad sa kanila ang malawak na kapatagang nababalot ng lunti ang damo. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam ko sa lugar na to, Luna. Nakakaamoy ako ng... Tugon ni Isigani. Hindi na naituloy ang sasabihin dahil biglang nabalot ng usok ang paligid hanggang sa tuluyang mapagtanto na ang lugar na kinaroroonan ay dome ng mga kapre. Teka, sandali lang. Mukhang delikado tayo dito, pre. Dahan-dahan lang. Huwag kang gagawa ng anumang... Hindi na ituloy ni Luna ang sasabihin. Isang malaking nilalang ang nagpakita sa kanilang harapan. Anak nang, tama ka. Mukhang naligaw tayo sa dome ng mga kapre. Tugon ni Isigani. Sabay takbo palayo sa lugar. Naiwan si Luna habang nakatunganga sa malaking nilalang. Naupo ito sa harapan ni Luna
habang humihit-hit ng malaking tabako. Ano ang kailangan nyo sa lugar na ito? Hindi kayo nababagay dito. Wika ng kapre. Naparito kami para sa sungay ng sarangay. At kung harang-harang ka, wala akong magagawa kundi labanan ka. Tugon ni Luna. Biglang tumawa ng malakas ang kapre at lumapit kay Luna. Labanan ako. Seryoso ka? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Mukhang masyado mo kong minamaliit. Wika ng kapre. Sabay buga ng usok kay Luna. Nanlaki mga mata nito nang biglang mawala ang binata. Lumitaw ito sa likuran ng malaking nilalang. Inundayan niya ito ng taga. Ngunit sa kasamaang palad, nagawa siyang tamaan ng malakas sa bigwas ng nilalang. Tumilapon ito palayo. Luna! Sinasabi ko na nga ba bakit ba kasi ayaw mong makinig? Paminsan-minsan, subukan mo akong pakinggan. Wika ni Isigani. Anak nang, masakit yun ah. Walang yang bakulaw to. Humanda ka sa akin. Wika ni Luna. Sabay sugod papunta sa nilalang. Ni hindi man lang nito pinakinggan ang sinabi ni Isigani. Talagang matindi ang pagnanasa nito na makarating sa sarangay at makuha ang bertud. Patuloy na nakipaglaban si Luna sa kapre. Kitang-kita ang bilis nito habang umiiwas at nagbibitaw ng atake. Ngunit hindi pa ganon kapulido ang atake nito laban sa mga nilalang. Luna, umatras ka na. Hindi ka man nanalo sa nilalang na yan. Nandito ka sa kanyang teritoryo. Umalis ka na! Wika ni Isigani. Ngunit sadyang matigas ang ulo ni Luna. Pinupursige ang pagpatay sa kapre. Hindi nga nagtagal. Nagawa niyang pabagsakin ang nilalang. Tama na. Sumusuko na ako. Pero kahit nanalo ka laban sa akin, may mas matindi pang mga nilalaga. Kagaya ko, handa silang protektahan ang nararapat protektahan. Kayong mga tao, hayok sa kapangyarihan. Hindi nyo alam ang magiging epekto ng gagawin nyo. Wika ng kapre. Wala akong pakialam kung ilan pa kayong nakaharang sa dadaanan ko. Handa ko kayong harapin at pabagsakin. Makamit ko lang ang pangarap ko. Tugon ni Luna. Matapos ay inalis nito ang itak sa leeg ng nilalang. Hinayaan itong makatayo. May mga pagkakataon. Ang pangarap natin ang magdadala sa atin sa kapahamakan at maaaring madamay ang iba. Kaya sana, tanggapin mo ang payo ko. Huwag mong porsigihin ang sungay ng sarangay. Wika ng kapre at kagad naglaho. Maging ang makapal na usok na bumabalot sa kapaligiran, unti-unti ding nawala. Tumambad sa dalawa ang napakagandang kapatagan na punong-puno ng makukulay na bulaklak. Alam mo pare, parang may mali talaga sa ginagawa natin eh. Pakiramdam ko parang mapapahamak lang tayo dito eh. Hindi nila kinakatakutan ng sarangay. Parang pinoprotektahan nila eh. Wika ni Isigani habang naglalakad ang mga ito sa kapatagan. Alam mo pare, hindi ngayon ang panahon para umatras ka pa. Nandito na tayo. Ilang hakbang na lang.
makukuha na natin yung pangarap na kapangyarihan. Ayaw mo bang magkaroon ng kakayahang tumawid sa mundo ng mga engkanto? Mas magiging epektibo ka manggagamot o antingero sa oras na makuha mo yung kakayahan na yun. Wika ni Luna. Oo nga pare, pero natanong mo na ba yung sarili mo kung ano ang magiging kapalit nito? Lahat ng bagay merong kapalit pare, mabuti man o negatibo. Tanong ni Isigani. Pwede ba? Huwag mo munang isipin kung anong magiging kapalit ng kapangyarihang makukuha natin. Ang mahalaga, nakuha mo to. Sa susunod mo na problemahin ng kaakibat na kaganapan kapag nandyan na. Tugon ni Luna. Napailing na lang si Isigani sa mga naririnig. Ito ang kahinaan ng kaibigan na kung minsan ay nagdadala sa kanya sa kapamakan. Ilang sandali pa napagpasya ng dalawa na magpahinga. Lalong-lalo na si Luna. Napagod ito sa pakikipaglaban. Nagsagawa ng kampo ang dalawa malapit sa kakahuyan. Gumawa ng siga ang dalawa. Pagkaupo pa lamang ni Luna, kagad na itong nakatulog. Wala namang nagawa si Isigani kundi manatiling gising dahil ang lugar na yun ay pugad ng mga tikbalang. Pero alam ni Isigani na hanggat wala silang ginagawang masama sa mga ito, hindi ka nila gagalawin. At sa oras na maramdaman nilang hindi ka panganib, dadaan lang sila sa iyong harapan. At kung may dala silang pagkain, kahit papano ay mag-iiwan ang mga ito para sa iyo. Nakaupo lang si Isigani habang pinagmamasdan ang mga tikbalang na tahimik na ginagawa ang kanilang mga gawain. Napakapayapa ng mga ito. Nagtatawanan habang nagtutulungan. Hindi na malaya ni Isigani, isa sa mga batang tikbalang ang papalapit sa kanya dahil tutok na tutok ito sa panonood sa nakakatuwang mga nilalang. Kinalabit siya ng batang tikbalang. Paglingon nito, inabot ng paslit ang isang bungkos ng makukulay na bulaklak. Para sa'yo. Mag-iingat kayo sa susunod na paglalakbay. Wika ng paslit. Sabay takbo palayo. Hindi naman alam ni Isigani ang ibig sabihin ng mga katagang iyon. Ngunit alam nito na higit pa sa pag-iingat ang kanilang kakailanganin. Laking pasasalamat na lang ni Isigani dahil natutulog ang kaibigan ng dumalaw ang batang tikbalang. Dahil kung hindi, malaking gulo ang mangyayari. Ilang sandali pa ay nag-alisa na ang mga tikbalang. Nagising na din si Luna. Oh, anong nangyari dito? Nakatulog pala ako. Pasensya ka na pare Wika ni Luna. Wala naman. Ayos na ba yung pakiramdam mo? Kung nakabawi ka na, kailangan na nating umalis bago pa dumating yung susunod mong kalaban. Tugon ni Isigani. Habang nag-aayos ng mga kagamitan, biglang naramdaman ni Luna ang kakaibang puwersa sa paligid. Hindi ito pamilyar sa kanya, ngunit alam ng binata na isa itong malakas na nilalang. Humanda ka, Isigani. May paparating na kalaban. Hindi ako maaaring Hindi na ituloy ni Luna ang sasabihin dahil nakita nito ang malaking anino sa kalangitan. Paikot-ikot sa kanilang kinaroroonan, kaya dali-daling nagtago ang dalawa. Anong ginagawa ng kubot sa lugar ng mga tikbalang? Tanong ni Isigani. Hindi ko alam. Iisa lang ang paraan para malaman. Tara, bilisan mo. Habulin natin. Tugon ni Luna. Hindi yan ang ibig kong sabihin, Luna. May malaking dahilan ng pagpapakita ng kubot sa lugar na to.
Dalawang bagay lang ang maaaring ibig sabihin. May pinangangalagaan ng mga kubot o may sinadya silang puntahan. Wika ni Isigani. Ilang sandali pa ay lumapag ang nilalang. Gaya ng inaasahan. Dali-dali na namang sinugod ni Luna ang nilalang. Kaagad namang sumunod si Isigani dahil alam nito kung gaano kapanganib ang mga kubot. Sa oras na matakluban ka ng mga pakpak nito, paniguradong hindi ka na makakawala. Punong-puno ng matatalas na ngipin ang ilalim ng pakpak ng nilalang at ang bunganga nito nasa mismong gitna ng kanyang dibdib. Nang mapansin sila ng nilalang, kagad itong lumingon. Ibinuka ang malaking pakpak. Biglang napahinto si Isigani sa pagsugod dahil sa matatalas nitong ngipin. Pre, mas makakabuti siguro wag na nating sagupain ng isang yan. Wika ni Isigani. Ayan ka na naman eh. Halos lahat ng nakakalaban natin, sinasabi mo sa akin yan. Ano ba talaga? Naduduwag ka ba? Tanong ni Luna. Hindi sa naduduwag ako. Pero tignan mo ang kilos ng kubot na yan. Nakatayo lang siya sa iisang lugar. Parang may pinoprotektahan eh. Ang sabi ni tatay, kapag nakita mong ganito ang kilos ng nilalang, huwag ka nang tumuloy sa pakikipaglaban. Mapapagod ka lang eh. Hindi mo sila magagawang pasukin. Tugon ni Isigani. Wala akong planong sumuko. Tignan na lang natin kung sinong unang susuko sa amin. Wika ni Luna. Matapos ang pag-uusap, walang pagdadalawang isip na sumugod ang binata. Ngunit gaya ng sinabi ni Isigani, nanatiling nakatayo ang lahat ng kubot sa lugar habang inaantay ang paglapit ng binata. Obserbahan mong mabuti ang kilos ng kubot, Luna. Hindi siya marahas. Kagaya ng kapre kanina, hindi ito nauunang sumugod. Wika ni Isigani. Ngunit walang pakialam si Luna dahil ang pinagtutuunan ng pansin ni Luna, mapatay ang kubot. Ngunit wala siyang kaalam-alam sa maaaring maging epekto ng gagawin niya. Hindi kumilos ang kubot na tila sinasalo ang mga atake ni Luna. Hindi ito gumaganti kahit ilang beses pa itong bumagsak at patuloy pa rin itong tumatayo. Ibinubuka ang kanyang mga pakpak. Umakyat si Isigani sa isang puno upang masilip ang nasa likod ng kubot. Nanlaki ang mga mata nito. Isang sanggol ang nasa butas na pinoprotekta ng kubot. Nilingon nito si Luna na nooy naghahanda pa sa pagsugod. Dali-daling nagbato ng tigalpo si Isigani papunta kay Luna na labis naman itong kinagulat. Anong ginagawa mo? Papatayin mo ba ako? Tanong ni Luna. Oo, kung kinakailangan. Hindi mo ba nakikita? Isang sanggol ang pinoprotekta ng kubot. Tugon ni Isigani. Biglang napahinto ang binata. Saka pa lamang nakita kung ano ang pinoprotekta ng nilalang. Sanggol? Anong ginagawa ng sanggol dito? Saka, bakit pinoprotektahan? Tanong ni Luna. Hindi naman sumagot ang nilalang. Sa halip ipinakita nito ang simbolo na nakaukit sa lampi ng bata. Ito ang simbolo ng mga engkantong tagapangalaga. Hindi ko akalain na nasa lugar na tong batang tagapagmana. Isa itong pambihirang pagkakataon na makikita natin. Ito yung tagapagmana ng kaharian ng mga engkanto. Wika ni Isigani. Ngumiti naman ng nakakaloko si Luna. Bigla na lang sinugod ang kubot. Sa pagkakataong iyon,
Nagawa niyang pabagsakin ng nilalang. Kasunod nito, nilapitan niya ang sanggol at tumawa ng malakas. Naglabas ng patalim si Luna habang nakatitig sa sanggol. Alam na ni Isigani ang binabalak nito, kaya kagad pinigilan ang kaibigan. "Luna, papatay ka ng sanggol para sa ambisyon mo?" tanong ni Isigani. "Kung yon ang kinakailangang gawin para matupad ang pangarap ko, iisa lang naman ang gusto kong makamit. Yun ay kilalaning pinakamalakas sa lahat." Tugon ni Luna. "Nababaliw ka na. Subukan mong ituloy ang binabalak mo. Ako mismong makakalaban mo." Wika ni Isigani. Nagulat si Luna sa sinabi ng kaibigan. Ito ang unang pagkakataon na nagbanta si Isigani. "Teka, anong sinabi mo? Pinagbabantaan mo ba ako, Isigani? Isa ka din ba sa harang sa mga pangarap ko?" Wika ni Luna. Naglakad naman si Isigani papunta sa kinaroroonan ng kubot at pilit itong itinayo. "Hindi to ang panahon para sumuko ka. May kailangan kang protektahan." Wika ni Isigani habang inaakay ang nilalang. Bagaman hindi ito nakakapagsalita, ramdam ng binata ang pasasalamat nito. Marahang naglakad ang kubot papunta sa sanggol. Nilikop ito ng kanyang pakpak. Matapos ay hinarap ni Isigani ang kaibigan na nooy nang gagalaiti dahil sa ginawang pagpigil nito sa kanya. "Walang niya ka. Nagsisisi ako dahil sinama pa kita dito." Wika ni Luna. "Ito rin siguro ang dahilan kung bakit ako napilitan sa pagsama sa'yo. Dahil ito pala ang mangyayari. Ngayon, subukan mong galawin ang sanggol. Makikita mo ang hinahanap mo." Wika ni Isigani. Bahagyang nakaramdam ng takot si Luna. Hindi nito alam ang totoong lakas ni Isigani dahil hindi ito nagpapakita o sumasali sa mga subukan. Ngunit sa kabila ng mga banta ni Isigani, itinuloy pa din ni Luna ang binabalak. Sumugod ito kay Isigani gamit ang pisikal na atake. Hindi pa man lumalapat kay Isigani ang kanyang kamao, tumilapon na ito palayo. Halos hindi pa gumagalaw sa kinakatayuan si Isigani, ngunit nagtamo ng pinsala si Luna. "Sinasabi ko sa iyo, Luna, huwag mo nang ituloy kung ano man ang binabalak mo. Hindi kita hahayaang patayin ng sanggol para lamang sa ambisyon." Sa kabila ng mga banta ni Isigani, hindi pa rin nakinig si Luna, kaya naman wala nang nagawa ang binata. "Hindi ikaw ang taong pipigil sa akin, kaya tumabi ka sa dadaanan ko, Isigani. Huwag mo na akong piliting labanan ka." Wika ni Luna. Hindi umalis sa kinakatayuan si Isigani. Salip ay bumunot ito ng itak. Naganda sa susunod na pag-atake ni Luna. Bumunot na din ito. Mabilis na tumakbo papunta sa kinakatayuan ni Isigani. Ngunit ganun pa rin ang nangyari. Tumalbog lang ang itak sa katawan ng binata. "Nagsasayang ka lang ng lakas, Luna. Alam mong walang patutunguhan tong ginagawa mo eh. May ibang paraan para makamit mo ang pangarap mo. Hindi sa pamamagitan ng pagpatay ng isang sanggol na walang muwang." Wika ni Isigani. Ngunit sadyang matigas ang ulo ni Luna. Nagpatuloy ito sa ginagawang pag-atake sa kaibigan na tila ba hindi niya ito kilala. "Wala akong pakialam sa opinyon mo. Huwag kang makialam sa mga plano ko dahil hindi ako magmimingming na patayin ka." Tugon ni Luna.
Dahil wala nang pagpipilian si Isigani, minabuti na lang nito na tuluyang patigilin sa kaibangan ang kaibigan. Akmang magbabato ito ng tigalpo nang biglang makarinig ng malakas na dagongdong. Kaagad napatras si Isigani nang makita ang malaking figura ng isang nilalang. Paparating ito sa kanila. Halos magkandatumba ang mga punong dadaanan ng nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Luna. Napangiti nang mapansing ito na ang iniintay. Sa wakas, nandito na siya. Ngayon, magiging sa akin ang bertud ng taglay ng mga sungay mo. Wika ni Luna. Kaagad namang hinarap ni Isigani ang nilalang. Naganda upang salubungin ang pag-atake nito. Gamit ang mga dasal na itinuro ng ama, sinalubong nito ng suntok sa ulo ang napakalaking nilalang. Napatras ang higanteng kalabaw habang umiiling. Tila nahilo ito sa lakas ng pagkakasuntok ni Isigani. Hindi naman makapagsalita si Luna nang makita ang kakaibang lakas ng kaibigan. Sa isip nito, mabuti na lang hindi niya ginalit ng gusto si Isigani dahil kung sakali, baka siya ang nasa katayuan ng malaking nilalang. Nandito na ang hinahanap mo. Ano ngayon ang gagawin mo, Luna? Tanong ni Isigani. Alam mo na kung ano ang plano ko, kaya huwag kang hahadlang kung ayaw mong masaktan. Tugon ni Luna. Mabilis namang tumabi si Isigani para magbigay ng daan sa kaibigan. Pinagmasdan nito ang sarangay. Nasalip ay sugurin silang dalawa. Nilapitan nito ang sugatang kubot. Gamit ang kakayahan ng sungay ng sarangay, nagawa nitong pagalingin ang kubot. Kaagad lumipad ang nilalang bitbit ang sanggol. Matapos ay hinarap ng sarangay si Isigani. Tinignan lang nito ang binata. Kaagad ding umalis. Bagay na ipinagtaka ng dalawa. Kailangan nating sundan ang sarangay. Bilisan mo dyan, Isigani! Wika ni Luna. Wala nang nagawa si Isigani. Dali-dali nitong sinundan ng kaibigan sa takot na mapahamak ito kung sakaling magkaroon ng komprontasyon. Luna, maghulos tili ka. Hindi mo sukat ang kakayahan ng sarangay. Maaari mo ikamatay ang atake mula sa kanya. Wika ni Isigani. Biglang huminto sa pagtakbo si Luna. Nilingon ang kaibigan. Nagawa mo siyang patrasin. Sa tingin mo, hindi ko kayang gawin yun? Ano bang tingin mo sa sarili mo? Mas nakakalamang sa akin? Tanong ni Luna. Hindi naman sa ganon. Pinag-iingat lang kita. Ang ataking ibinigay ko sa sarangay, hindi ko na pwedeng ulitin. Minsan ko lang maaaring gamitin ang suntok na yun dahil malaking kabawasan sa lakas ko ang atake. Ngayon kung ayaw mong makinig, nasa iyo ang pagpapasya. Basta binalaan kita. Muling wika ni Isigani. Kaagad namang tumalikod si Luna. Nagpatuloy sa paghabol sa nilalang. Hanggang sa marating nito ang malawak na latian. Nawala ang bakas ng nilalang. Bagay na ipinagtaka ni Luna dahil nakasunod lang ito ng hindi kalayuan sa sarangay. Teka, saan nagpunta yung higanteng kalabaw na yun? Bakit nawala? Tanong ni Luna sa sarili. Lingid sa kaalaman nito, yun na mismo ang teritoryo ng sarangay. Samantalang si Isigani naman, pinili na lang manood mula sa tabi. Pinagmamasdan nito ang kaibigan habang nag-iikot ng tingin sa paligid. Nakita ni Isigani ang sarangay. Papasagod na sa kaibigan. Ngunit hindi ito nakikita ni Luna. Tumilapon ng malayo si Luna.
muling tumayo habang nagpapalinga-linga sa paligid. Pinakikiramdaman nito ang kilos, ngunit halos wala siyang marinig. Hanggang sa muli na namang umatake ang sarangay. Muling tinamaan si Luna at dito napagtanto ni Isigani na hindi nararamdaman at nakikita ng kaibigan ang sarangay. Kapag nakikipaglaban ito sa kanyang teritoryo, ito ang isa sa kanyang mga lakas. Walang nagawa si Isigani ng mga oras na yon kung hindi makasali dahil alam niyang mamamatay ang kaibigan sa laban na yon. Akmang susugod na sana si Luna nang bigla itong itulak ni Isigani. Ano bang problema mo? Hindi ba sinabi kong huwag kang makikialam? Wika ni Luna. Hindi ako nakikialam. Iniiwas lang kita sa posibleng kamatayan. Tugon ni Isigani. Wala akong pakialam kung mamatay man ako dito. Hindi rin ako magpapapigil sa'yo. Tugon ni Luna. Bahala ka sa buhay mo. Maganda ka dahil papasugod na siya. Wika ni Isigani. Anong sinasabi mong susugod? Hindi ko naman. Hindi na naituloy ni Luna ang sasabihin. Bigla itong binitbit ni Isigani papunta sa isang sulok. Kapag nakatapa ka sa tubig na yan, hindi mo makikita o mararamdaman ang sarangay dahil nandito tayo sa teritoryo niya. Kung gusto mo talaga siyang talunin, subukan mo siyang ilayo sa lugar na to. Pagpapaliwanag ni Isigani, ngunit umiiral pa rin ang katigasan ng ulo ni Luna. Tumayo ito at muling nagsalita. Bakit naman ako makikinig sa taong kamuntikan akong patayin? Gagawin ko kung ano ang gusto ko. Huwag kang makialam. Wika ni Luna. Muling lumusong sa tubig. Kagad naglaho sa kanyang paningin ng sarangay. Dito niya na napatunayan na totoo ang sinasabi ng kaibigan. O ano? Naniniwala ka na? Wika ni Isigani. Hindi na nakaimik pa si Luna. Sa halip ay dali-dali itong naglakad pabalik sa kinaroroonan ng kaibigan. Tama ka nga. Hindi ko nakikita ang sarangay pag nakatungtong sa tubig. Pero ang tanong, paano nating mailalayo sa lugar na to ang sarangay? Tanong ni Luna. Naalala mo? Meron silang pinoprotektahan. Oo, yung sanggol. Tama ka, yung sanggol. Nakikita mo ba kung nasan yun ngayon? Nasa taas sila ng puno. Doon dinala ng kubot ang sanggol. Susubukan kong kunin ang atensyon ng sarangay. Kunin mo ang sanggol. Pero Luna, wag na wag mong sasaktan. Dahil kung hindi, ako ang makakalaban mo. Wika ni Isigani. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasaktan ng sanggol. Pero yung kubot, ewan ko lang kung ano magagawa ko sa kanya. Sa oras naman laban siya. Matapos mag-usap, kagad isinagawa ng dalawa ang kanilang plano. Lumusong si Isigani sa tubig. Nang makuha nito ang atensyon ng sarangay, kagad namang inakyat ni Luna ang puno kung saan naroon ang sanggol na binabantayan ng kubot. Napatingin sa baba si Luna. Nakitang nakikipaghabulan sa sarangay si Isigani. Tumingala si Isigani. Nakitang nakahinto sa kalagitnaan ng pag-akyat si Luna. Huwag ka nang tumunganga pa. Bilisan mo na habang hindi pa ako nauubusan ng lakas. Kahit kailan talaga ang hilig mong tumunganga. Wika ni Isigani. Nang marinig ito ni Luna, dali-dali siyang umakyat ng puno hanggang sa marating nito ang pinakatuktok. Napahinto si Luna
nang makita ang kubot. Ngunit laking gulat nito. Biglang lumipad palayo ang nilalang. Naiwan na natutulog ang sanggol. Hindi ko alam na napakadali nang ipapagawa mo sa akin, Isigani. Wika ni Luna. Kaso nga lang nang hawakan niya ang sanggol, biglang yumanig ang puno. Nang dumungaw siya sa ibaba, nakita ni Luna ang sarangay. Sinusuwag ang puno. Mabilis na tumalon ang binata papunta sa katabing puno. Bitbit niya ang sanggol. Samantalang si Isigani, napapangiti nang makitang gumagana ang kanilang plano. Huwag kang hihinto sa pagtakbo kung ayaw mong magkandalasog-lasog ang katawan mo. Wika ni Isigani. Hinabol ng sarangay si Luna hanggang sa marating nito ang maladesyertong lugar. Sa pagkakataong iyon huminto si Luna nang makitang paparating si Isigani. Biglang inihagis ang sanggol papunta sa kanya. Nang makita ni Isigani ang lumilipad na sanggol, tumalon ito paitaas upang saluhin. Nang makuha ang sanggol ay dali-dali itong tumakbo palayo. Siya naman ang pinagbalingan ng sarangay. Ngunit biglang napahinto ang nilalang. May kung anong pumulupot sa kanyang leeg. Napatingin si Isigani sa kaibigan. Nakita nitong hawak-hawak ni Luna ang kabilang dulo ng baging at pilit itong hinahatak palayo. Nang masiguradong hindi na makakapalag ang sarangay, marahang inilapag ni Isigani ang sanggol. Maya-maya pa muling nagpakita ang kubot. Dinampot ang bata. Pasensya na kung kinuha namin yung sanggol ha. Ngayon maaari mo na siyang dalhin sa ligtas na lugar. Huwag kang mag-alala. Hindi namin papatayin ang sarangay. Kailangan lang namin makuha ang sungay niya. Tapos iiwan na namin siya. Wika ni Isigani. Biglang huminto ang kubot. Hinarap si Isigani. Sa pamamagitan ng isipan, kinausap nito ang binata. Ang mismong sungay ng sarangay ang nagbibigay ng buhay sa kanya at sa mga nilalang na nasa paligid. Hindi lang basta marahas na limaw ang sarangay. Isa itong uri ng bathaluman na nagkakaloob ng buhay sa paligid. Tugon ng kubot. Tinignan ni Isigani ang sarangay na noon ay nahihirapan sa ginawang parusa ni Luna. Umabot pa sa puntong bumagsak na ito. Kaya naman sinubukang awatin ni Isigani ang kaibigan. Luna, itigil mo yan. May kailangan kang malaman. Wika ni Isigani. Ito naman oh, ano ba yun? Tanong ni Luna. Ang sarangay ang nagbibigay buhay sa lahat ng nilalang na nasa paligid. Kung kukunin mo ang sungay, mamamatay ang sarangay. Ganon din ang lahat ng nilalang na nasa paligid. Tugon ni Isigani. Dahil nakikipagtalo sa kaibigan, hindi nito namalayan na unti-unting nakakawala sa kanyang gapos ang sarangay. Tumayo ang nilalang. Biglang hinila ang baging na hawak ni Luna. Hinampas ito ng nilalang sa puno, dahilan para mawalan ng malay si Luna. Akmang susugod na din sana si Isigani nang bigla siyang pigilan ng kubot. Sandali lang. Kung gusto niyong kunin ang sungay ng sarangay, puntiryahin mo ang itim na tuldok sa gitna ng kanyang noo. Yan ang kainaan ng nilalang. Ngunit mag-iingat ka dahil protektado niya ito. Walang sino man ang nakakagalaw ng bahagi ng kanyang ulo. Wika ng kubot. Tumango si Isigani. Muling nag-usal ng mga dasal mula sa kanyang maliit na libreta. Habang abala ang nilalang sa pagkalas ng nakapalupot na baging sa kanyang leeg,
Kinuha naman ni Isigani ang pagkakataon para patamaan ang parteng sinasabi ng kubot. Isang malakas sa suntok ang ibinigay nito. Nang tumama ang kamao ng binata, biglang napahinto sa pagkilos ang nilalang. Unti-unti itong bumagsak. Nawalan ng malay. Mabilis na dinampot ni Isigani ang baging. Pinangtali sa kamay at paa ng higanting kalabaw. Sakto namang nagkamalay si Luna. Masaya ito nang makitang nakahandusay na sa lupa ang sarangay. Magaling kaibigan. Kahit papano, nawala ang pagdududa ko sa'yo. Ang buong akala ko tutol ka sa lahat ng ginagawa ko eh. Ako nang bahala dito. Wika ni Luna. Sa pag-aakalang tapos na ang laban, sinubukan nitong putulin ang sungay ng sarangay. Ngunit laking gulat nito. Bigla siyang humagis papalayo. Anak nang, saan naman ang galing yun? Akala ko ba Isigani tapos na ang laban? Ginapos mo na to ah. Wika ni Luna. Hindi ko nabanggit. Mag-ingat ka pala sa buntot niya. Dahil kahit walang malay ang sarangay, kumikilos ang buntot nito upang protektahan siya. Tugon ni Isigani. E di kung ganun, gawan mo ng paraan para pigilan yung buntot. Para matapos na tayo dito sa pakay natin. Wika ni Luna. Napailing na lang si Isigani. Bagyang nagsisi dahil sa sasapitin ng sarangay sa kamay nilang dalawa. Ikaw ang puputol sa sungay, kaya kargo mo ang lahat ng pananagutan. Wala akong kinalaman sa kung ano man ang mangyayari sa'yo at sa paligid mo. Wika ni Isigani, habang pilit na iginagapos ang buntot ng sarangay. Nang tuluyan na itong matalian, saka naman itinuloy ni Luna ang pagputol sa sungay ng nilalang. Habang ginagawa niya ito, napapansin ni Isigani na tila nagluluksa ang buong kapaligiran. At sa bawat paghatak ni Luna ng lagare, ay siyang pagsigaw ng mga hindi nakikitang nilalang sa paligid. Nagliliparan ang mga ibon, maging ang mga maliliit na kulisap, nag-aalisa na sa lugar. Dahil alam nilang ito na ang katapusan ng kanilang lugar, na kanilang tahanan. Nagpatuloy ang mga iyakan at hiyawan ng mga nilalang hanggang sa tuluyang maputol ni Luna ang sungay. Habang nagsasaya ito, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Nakalaunan ay naging kulay itim na siyang lumikop sa luntiang kapaligiran. Kailangan na nating umalis dito. Bilisan mo na, Luna. Nakuha mo na ang pakay mo. Kaya sapat na ang kasiraang naidulot natin sa lugar na to. Wika ni Isigani. Dali-dali namang kinuha ni Luna ang kaputol na sungay ng sarangay. Kagad na itong tumakbo palayo sa lugar. Wala nang pakialam ang mga ito sa kanilang madadaanan. Ang mahalaga, tuluyang makaalis sa lugar, makabalik sa kanilang baryo. Ilang minutong nakalipas, narating na nila ang hangganan ng gubat ng sarangay. Mula doon ay pinagmasdan ni Isigani ang unti-unting pagkamatay ng kagubatan. Ano pang tinutunganga mo dyan? Halika na. Nakuha na natin yung gusto natin oh. Nangihinayang ka pa. Wika ni Luna. Ikaw lang ang may kagustuhan nito, Luna. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, labas ako sa kung ano man ang mangyayari sa'yo. Kagustuhan mo yan. Pangangatawanan mo. Tugon ni Isigani. Matapos ay nauna itong maglakad pabalik ng baryo. Samantalang si Luna naman, hindi magkamayaw, patuloy itong nagdiwang sa nakamit at tagumpay.
Ilang sandali pa narating na ni Isigani ang kanilang tahanan. Laking gulat ng ama nito dahil napakasangsang ng binata. Nababalot ng itim na likido ang katawan. Ano bang nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang itsura mo? Nasaan si Luna? Tanong ni Mang Oscar. Magkasunod lang po kaming dalawa eh. Hindi ko alam kung nakauwi na siya sa bahay nila. Tugon ni Isigani. Bakit para kang napisaan ng itlog sa ulo? Hindi ba kayo nagtagumpay? Tanong ni Mang Oscar. Nagtagumpay nga po. Pero hindi alam ni Luna ang maaaring mangyari dahil sa pagkuha niya ng sungay ng sarangay. Tugon ni Isigani. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang marinig ang sinabi ni Isigani. Hindi nito lubos akalain na yon ang pakay ng dalawa. Teka, anong sinabi mo? Nakuha niyo ang sungay ng sarangay. Hindi ko naintindihan yung paalam niyo. Hindi man nag-iisip si Isigani. Alam mo ba kung anong magiging epekto ng ginawa niyo? Hindi lang kayo ang maaaring magdusa kung hindi ang lahat ng nasa paligid mo. Wika ni Mang Oscar. Ilang beses ko nang binalaan si Luna, tay, pero hindi siya nakinig eh. Sinabi ko sa kanya na wala akong pakialam kung anong mangyari sa kanila. Kaya ngayon, pagdurusahan niya mag-isa mga kakibat na kaganapan. At kung may sisisiin man po kayo dito, hindi ako yun. Tugon ni Isigani. Napailing na lang si Mang Oscar. Kagad itong lumabas ng tahanan upang puntahan si Luna. Nagpaiwan naman si Isigani para maglinis ng katawan at magpalit ng kasuotan. Saktong kakatapos lang nitong magbihis. Dumating na ang ama. Pawis na pawis at tila may kung anong kinakatakutan. Noon pa lamang niya nakita na nagkaganon ang ama. Dahil nga sa reputasyon nito bilang isa sa pinakamalakas na antinghero. O tay, ano pong nangyari sa inyo? Bakit ganyan yung itsura nyo? Tanong ni Isigani. Hindi ka nga nagsisinungaling. Nakuha nga ni Luna ang bertud ng sungay ng sarangay. Ngayon hindi ko alam ang maaaring mangyari sa lahat ng mga taong kakalaban sa kanya. Tugon ni Mang Oscar. Bakit tay? Natatakot ka ba sa maaaring gawin ni Luna? Natatakot ka ba na maging isa siya sa pinakamalakas na antingero? Wala ka namang dapat ikatakot eh. Dahil mula pa noon talagang malakas na si Luna. Ngayon ang pinangangambahan ko, ang kakalabasan ng subukan sa susunod na linggo. Wika ni Isigani. Hindi naman nakapagsalita si Mang Oscar dahil maging siya, hindi lubos maisip ang mangyayari. Alam ng ama na walang makakapigil kay Luna kung sakaling subukan ito ng ibang tao. Hindi ko rin alam, anak. Tignan na lang natin ang mangyayari. Dahil maging ako, tumataas ang balahibo ko sa oras na makisali sa subukan si Luna. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam ang binatang aalis para maglakad-lakad sa kabisera. Nakita nito si Luna kasama ang ilang kalalakian. Naririnig niya ang pagyayabang nito kung paano niyang tinalo ang sarangay at kinuha ang sungay ng nilalang. Napailing na lang si Isigani. Napangiti. Sa pag-aakalang hindi siya napansin ni Luna, nagpatuloy ito sa paglalakad nang bigla na lang siyang tamaan ng bato sa likuran. Kagad napalingon ng binata upang tignan kung sino ang bumato. Laking gulat nang sitahin siya ni Luna. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Parang suyang-suya ka sa mga sinasabi ko ah. Tanong ni Luna. Wala akong sinasabing ganyan ha.
Napadaan lang ako, Luna. Kaya kung ano man ang pinag-uusapan nyo, ituloy nyo lang. Wala akong pakialam. Tugon ni Isigani. Kaagad nagsimulang maglakad papunta sa kabisera. Hindi naman ito magawang sakta ni Luna dahil ayaw niyang magalit sa kanya ang mga tao. Ganun ba? O siya, mag-iingat ka dyan. Wika ni Luna. Huwag kang mag-alala. Kaya kong bantayan ang sarili ko. Ikaw ang dapat mag-ingat sa sarili mo. Tugon ni Isigani. Akmang susugurin na sana ito ni Luna. Nang biglang huminto ang binata, nilingon ng kaibigan at muling nagsalita. Wag mo sabihin gagamitin mo sa akin ang bagong kapangyarihang nakuha mo. O nga naman, bakit hindi mo subukan sa sarili mong kaibigan ang nakuha mong lakas? Wika ni Isigani. Biglang natigilan si Luna. Nakatitig lang ito kay Isigani habang pilit na pinipigilan ng galit. Huwag kang mag-alala. Hindi ko gagamitin sa'yo yung nakuha ko. Sayang lang to kung sa'yo ko gagamitin eh. Tugon ni Luna. Muling naglakad si Isigani palayo dahil alam niyang hindi rin papatol ang kaibigan sa kanyang hamon. Patuloy na nag-ikot si Isigani sa baryo. Napag-alaman mula sa mga nakakatanda. Laganap na pala ang balita ng pagkuha ni Luna sa bertud ng sungay ng sarangay. Ang ilan sa mga nakakatanda, alam na si Isigani ang kasama nito sa pagkuha, kaya hindi ito nakaligtas sa mga tanong. Aba, nandito ka pala, Isigani. Hindi ba magkasama kayo ni Luna nung makuha niya ang sungay ng sarangay? Maaari mo bang ikwento kung anong talagang nangyari? Tanong ni Tandang Marshal. Isa din ito sa mga kasapi ng kasamahang kinabibilangan ni Mang Oscar. Nako, si Luna na lang po yung tanongin nyo tungkol sa bagay na yan. Kasi po nawalan ako ng malay. Yun ang sinabi niya sa akin Nagising na lang po ako, hawak niya na yung sungay. Tugon ni Isigani. Minabuti nitong magsinungaling kaysa sabihin ng katotohanan na maaaring kumontra sa kwento ng kaibigan. Nagdududa ako sa mga narinig ko sa kanya. Malakas si Luna. Pero hindi kasing lakas mo. Pero yan lamang ang gusto kong itanong. Pwede ka nang tumuloy. Pakisabi sa tatay mo na magdadaos kami ng pagpupulong sa susunod na araw. Magpapasabi na lang ako kung anong oras. Muling wika ng matanda. Kaagad na itong pumasok sa tahanan. Hinayaan na lang ni Isigani na ipagkalat ni Luna ang bahagi ng kanyang kwento. Pero ang totoo, ramdam ng lahat ang totoong lakas ni Isigani. Bagaman hindi ito nakikisali sa mga subukan. Ngunit marami naman itong nagawang magandang bagay na nagpapakita ng totoong lakas ng isang lihitimong manggagamot. Kinabukasan, maagang dumating ang mensahero ni Tandang Marshal upang ipagbigay alam kay Mang Oscar na sa kanyang tahanan idadaos ang pagpupulong para sa taunang subukang gaganapin sa kanilang baryo. Mabuti naman at dito gaganapin sa atin ang pagpupulong. Ayokong kung sino-sino lang ang makikisali sa pagpupulong na ito. Kailangan pa rin nilang igalang ang otoridad ng aming samahan. Wika ni Mang Oscar. Nararapat lang naman tayo siguro na ganun ang mangyari. Kaya huwag kayong mag-alala. Kung sakali mang may manggulo, hindi ako magdadalawang isip na pigilan. Kahit sino pa yan. Lalong-lalo na si Luna. Tugon ni Isigani. Marahil nga tama lang na makisali ka na, Isigani. Matagal na panahon ka nang hindi naramdaman ng konseho. Wika ni Mang Oscar. Yan din ang punto ko, tay.
Kaya wag po kayo mag-alala. Dadalo ko sa pagpupulong at hindi lang basta uupo sa sulok at manonood. Lalo pat alam kong may banta ng panganib mula sa sarili kong kaibigan. Hindi ko mawari kung nalasing na ba siya sa kapangyarihan ng bertud ng sarangay. Wika ni Isigani. Yan ang isa sa mga tatalakayin sa pagpupulong. Mahalagang malaman ng tao ang lahat ng katotohanan at ikaw ang siyang magkwento ng buong pangyayari sa konseho. Wika ni Mang Oscar. Opo, tay. Ikalulugod kong sabihin ang katotohanan sa harap ng konseho, lalo na't nakasalalay ang pangalan nyo. Matapos ang pag-uusap, kaagad nang umalis ang mensahero. Nakasalubong nito si Luna na papasok sa tahanan nila Mang Oscar. Nagulat naman si Isigani nang makitang paparating ang kaibigan. Dali-dali niya itong sinalubong at kinausap. O Luna, anong kailangan mo? Bakit nandito ka? Tanong ni Isigani. O bakit? Hindi na ba ako pwedeng dumalaw sa tahanan ng kaibigan ko? At isa pa, may kailangan ako kay Mang Oscar. Tugon ni Luna. Nagpapahinga si tatay, masama ang pakiramdam niya. Ano ba ang kailangan mo? Ako na magsasabi. Wika ni Isigani. Masama pala ang pakiramdam ng tatay mo. Eh bakit dito idadaos ang pagpupulong? Hindi ba pwedeng sa tahanan ko na lang? Total, ilang oras na lang ang lilipas. Ako na ang ituturing na pinakamalakas sa manggagamot sa lugar na to. Wika ni Luna. Biglang natawa si Isigani sa sinabi nito. Luna naman, hindi ibig sabihing hawak mo na ang bertud ng sarangay, ikaw na ang pinakamalakas. Oo, nadagdagan nga ang lakas mo. Pero hindi ibig sabihin nun nakakalamang ka na sa lahat. Wika ni Isigani na lalong ikinagalit ni Luna. Talagang minamalit mo yung kakayahan ko, no? Siguro, totoo din ang iniisip ko na pinagtatawanan mo mga sinasabi ko sa tao. Totoo naman yung lahat ng yun ah. Ako ang pumutol sa sungay ng sarangay. Tugon ni Luna. Oh, wala namang umaangkin sa'yo ah. Ikaw lang yung masyadong dumidepensa. Akuin mo hanggang gusto mong tagumpay. Ipagyabang mo sa lahat ang mga bagay na hindi naman ikaw ang may gawa. Kung diyan ka masaya, sige lang. Susuportahan kita. Ngayon, kung wala ka ng kailangan, maaari ka nang umalis. Marami pa akong gagawin eh. Isa pa, gaya ng sinabi ko, nagpapahinga si tatay. Wika ni Isigani. Wala nang nagawa si Luna kung hindi umalis. Alam ni Isigani ang totoong plano nito. Isabotahe ang gaganaping pagpupulong. Ngunit bago pa man ito tuluyang makalis, nag-iwan ito ng banta kay Isigani. Tandaan mo, kahit ano pang pagpigil nyo sa gagawin ko, hindi nyo pa din maitatanggi na ako ang pinakamalakas sa lahat. Kaya maganda ka. Dahil hindi ako basta-bastang mananahimik lang, Isigani. Hanggat hindi ko nakukuha ang titulo ng pinakamalakas na antingero sa baryong to. Maging sa kabayanan. At sa oras na mangyari yun, maganda ang lahat ng mungutya at tumawa sa akin. Dahil pagbabayarin ko sila, lalong-lalo na ang mga tatraidor sa akin. Wika ni Luna. Napailing na lang si Isigani dahil kung papakinggan ng kaibigan, tila nasisiraan na ito ng bait. Alam mo Luna, wala na sa hulog kung magsalita ka, no? Kaya hanggat meron pa akong pasensya, umalis ka na. Baka mamaya mapuno ako patulang kita. Mapaya ka lang. Nanlaki ang mga mata ni Luna dahil ramdam nito ang kakaibang enerhiya mula kay Isigani. Ito ang unang beses na ipinakita niya ang ganong lakas.
hindi inaasahan ni Luna na may ganong kakayahan ng kaibigan. Ang kakayahan na ipinakita ni Isigani nung nakipaglaban sila sa sarangay. Halos wala pa sa kalahati ng enerhiya na ipinapakita niya ngayon kay Luna. Ramdam ni Luna ang pagnanais na pumatay kay Isigani ng mga sandaling iyon. Bagay na hindi nito naramdaman simula nang maging kaibigan sila at matuto sa lihim na karunungan. Ngayon nanalo ka, pero huwag kang umasang atras ako. Tandaan mo, Isigani, ikaw ang nagdala nito sa buong baryo. Magandang gabi mga kabayan. Comment lang kayo kung gusto nyong i-upload na natin kagad yung part 3. Maraming salamat. Magandang gabi mga kabayan. Sana bigyan niyo ako ng 1 minuto para dito. May nagtatanong kasi kung paano gamitin yung ating cleansing incenso candle. Eto siya. Meron din akong gabay candle holder. So nilagay ko siya dun. Eto siya mga kabayan. Andyan din lahat ng sangkap ng gabay medalyon. Tuwing 6:00 para ma-cleanse, malinis lahat ng gamit, nilalagay ko lang yan dyan lahat. Tapos ito yung libreta. Soon magkakaroon nito. O sa loob ng libreta, may nakapaloob na dito na haek, pambuhay ng gamit, pangpondo, saka pampuder. Dito na yun. Pero sa ngayon, ito yung meron tayo. Cleansing incenso candle, saka tong gabay candle holder. Pero kung gusto nyo ng candle lang, meron din naman. Available din lahat itong habak de bala, gabay medalyon, lahat yan meron tayo ngayon. At ito, isa sa mga bago natin. Habak de Lana San Benito. Ito siya kabayan. Kung wala kayong oras, gusto nyo linisin yung mga tangan, sindihan nyo lang kandila, ilagay nyo dyan sa tabi. Maraming salamat. Simulan na natin yung kwento.